Gusto mo bang mag-apply sa Poland? Maraming pwedeng applyan ang mga Pilipino sa Poland. Depende sa skills mo o ang experience mo. Ito ang mga karaniwang trabaho ng mga Pilipino sa Poland. Kung interesado kang malaman, panoorin mo tong video na to, tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Jose Labier at isa akong OFW na naka-base dito sa Paris, France. Tara, simulan na natin. Kabayan, hindi papakawan, kahit ilang ulit ang bumagsak. Ang puso'y di kailanman bibitaw. Pangarap ko, inspirasyon nyo raw. Kabayan, hindi papakawan. Iba't ibang company o iba't ibang manufacturing company ang meron sa Poland. Merong mga farmers. Ang trabaho naman nila dito ay picker. Nag-harvest sila ng mga gulay o prutas, halimbawa ng kamatis. Madali lang ito kung iisipin. Ang problema, sa field ka magtatrabaho sa labas at alam naman natin na hindi biro ang lamig sa Poland. Kaya dapat handa ka sa ganong klase ng trabaho. Meron namang food processing. Yan naman yung mga factory ng isda, manok o karne ng baka. May mga kilala ako na nakapagtrabaho sa katayan ng manok. Ibig sabihin, nagkakatay sila ng manok, dinedebone nila. Ang sabi nila, minsan daw masakit sa kamay gawa ng pagmalamig, tapos pag marami yung dinedebone nila, masakit daw sa kamay. Meron din ako mga nakasama na nakapagtrabaho din sa hotel o restaurant. Ang sabi naman nila, dali lang daw yung trabaho. Pero nakadepende pa rin sa'yo yun kung kaya mo yung ganong klase ng trabaho. O meron kang skills o experience sa ganon. Meron naman ako mga nakasama na nakapagtrabaho naman sa paggawaan ng sasakyan. Bali naging trabaho naman nila doon, merong nag-welding, merong bending. Depende doon sa kung saan ka maa-assign. Meron din ako mga naging kasama na naging truck driver, forklift operator. Meron ding kakilala na naging CNC operator o molding operator. Maraming klaseng machine na pwede kang pagtrabahuan dito na nakadepende sa experience mo. Ako naman, nakapagtrabaho naman ako sa factory, sa paggawaan naman siya ng screw. Bali malaking company yun, iba't ibang lahi yung mga nagtatrabaho doon ay ng Nepali, Kazakhstan, Turkistan, Polish, Ukrainian, yun, mga Pilipino, yun, marami nagtatrabaho doon, halo-halo yung mga lahi na nagtatrabaho doon. Nakapagtrabaho ako doon ng 2 kalahating taon. Matagal din ako nakapagtrabaho doon bilang isang machine operator. Meron na akong mga video clip na ipapakita, tsaka mga picture, panoorin nyo to. Ito yung mga naging experience ko doon.
Kadalasan, libre yung accommodation, pati yung shuttle, papasok at pauwi galing ng trabaho. Isang building kayo, tapos marami kayong mga nakatira doon sa accommodation. Depende kung ilang floor, kasi kami dati, isang building siya, tapos puro mga Pilipino, tapos iba't ibang floor. Meron din namang mga accommodation na may bayad. Every month kayong magbabayad o i-deduct na lang sa sahod nyo. May mga company gano'n na may mga bayad yung accommodation. Pero yung shuttle, alam ko wala talagang bayad yun. Paano nga ba mag-apply ng trabaho sa Poland? Number 1, maghanap ng job offer o employer. Pwede kang maghanap sa POEA o sa Licensed Recruitment Agency dyan sa Pilipinas. Number 2, kumuha ng working permit o kontrata. Ang mismong employer ang mag-aasikaso ng working permit para sa'yo. At kailangan merong signature o pirma ang kontrata na ipapadala ng employer mo sa'yo. Number 3, mag-apply ng working visa. Pag may working permit ka na, maaari ka nang makapag-apply ng working visa. Mga kailangang requirements: passport o photocopy ng passport, original working permit na galing sa Poland, signed employment contract, visa application, passport size photo with white background, medical certificate, proof na may tirahan o may accommodation na pag-i-stayan ka. Kasi kami nung panahon namin, nagpunta pa kami sa Malaysia kasi wala pang Poland Embassy sa Pilipinas. Kaya ang ginawa namin, nagpunta kami sa Malaysia para mag-apply ng working visa ng Poland kasi doon lang merong Poland Embassy. Number 4, interview in Polish Embassy for visa application. May interview ka sa embassy at kailangan mong ibigay ang mga requirements na kailangan nila. Maghintay ng visa approval, depende kung ilang linggo o ilang buwan kung maaaprubahan ka at kung gaano katagal ang magiging proseso. Number 5, pre-departure orientation seminar o PDUS. Pag-approve na ang visa mo, kailangan mo ng PDUS certificate dahil requirements yan ng gobyerno bago ka umalis ng bansa. Number 6, flight to Poland o start na ng trabaho mo sa Poland. Importanteng hawak mo ang kopya ng kontrata at working permit at kopya ng mga requirements mo pagdating mo ng Poland. Dahil hindi mo alam ang pwedeng mangyari pagdating mo doon. At yun ang mga kailangan at ang mga naging experience ko nung nag-apply ako papunta sa Poland. Bali hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo tong video na to, baka pwedeng paki-like at paki-subscribe na rin para pagsuporta sa mga susunod na video na gagawin ko pa. At salamat na rin sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat. Kaya sa susunod ulit, salamat. Kabayan, hindi papaawa.